Hi! Mga kapar! So, ang topic natin ngayon is snake bites. Wow! Ewan ko ba bakit sa ahas takot na takot ako kasi parang madulas yung katawan nila, tapos parang ewan ko, siguro dahil naririnig natin na yung demonyo daw si Satanas daw nagkatawang ahas, di ba? Kaya parang takot tayo sa kanya. Pero kung iniisip ko naman, yung kanyang katawan, kung saan siya sumusuot, parang madumi. Parang hindi mo mabuhat. Pero malinis daw yun eh. Automatic daw na naglilinis yung katawan ng ahas eh. Anyway, nung nagpunta ako sa Animal Con, tsaka Pet Con sa SMX, may mga snake handlers doon, yung nagbebenta ng mga ball python. Ang cute nila, cute. Nahawakan ko na gano'n, pinahawak sa akin. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nananakit, no? Sabi nung nagbebenta, mga ganito lang daw yung haba no. Meron naman silang malalaki nga naman. Tsaka lucrative din eh. Binebenta rin nila ng mga 7,000, 8,000 no. Ano lang, 2 months lang nila alagaan. Ganun lang yung ginagawa nila. Pinapakain nila, malilinis din. Pero of course yung mga nanay, yung mga babae, ayaw sa bahay na gano'n. Kasi baka daw makawala. No, iniisip nila baka makawala. Tapos sumingit kung saan-saan, no? Tumabi sa'yo pag natutulog ka. So, maraming takot sa ganun. In a way, sa ahas. No? Pero ito sinasabi ko yung ahas sa wild. Mga tinatawag nating pit viper. Pit viper, akala natin, no? Yung mga cobra, coral snake, sea snake. Yung coral snake, wala yata dito sa atin nun. Pero yung sea snake, meron. Doon lang sa may Boracay, di ba? Merong Snake Island na ano. Yun nga lang, ang sa sea snake, kasi binibenta rin nila yun sa mga pet shop, sasabihin nila, eel, no? Makamandag pala yun. Yun nga lang, ang liliit ng nila, ang liliit ng pangil. Yun ang lumabas sa balita, no? Sobrang kamandag nila, kaya lang ang liliit ng pangil nila. Hindi kayang basta-basta mag-penetrate sa skin. Tapos maliliit sila. Pag maliliit sila, kasi nag-a-analyze din yung mga snake eh. Pagka alam nilang din nila kayang itumba yung target nila, hindi sila masyadong bumibitaw ng sobrang poison. No, hindi naman porque bira ng bira eh todo kagad, no. Kasi nakakapagod din sa katawan nila yon, na uubos din sila pagka todo nila yung kakagatin nila yung kabayo. Alam naman nilang hindi nila matutumba. So, ganun din sa tao, no. Kung maliit lang yung snake, nakita niya yung tao o kaya yung tao na yun, handler niya o alaga siya ng tao na yun. Para alam mo na yung mga kuting-kuting, di ba? Minsan gusto kang kagatin ng mga alaga mong pusa. Gusto kang kalmutin. Pero hindi naman niya maitodo, no? Parang ginaganon ka lang niya. Parang ganun din sa mga snakes. Minsan gusto ka lang nilang parang biruin. Kaya minsan nakakagat ka nila accidentally na mababaw lang. No? Siyempre depende pa rin sa lalim yun, no? Pero itong pit viper na may mga sanga to dito eh, yung pit viper. Tapos makikita niyo yan sa mata, no? Yung mata ng pit viper parang sa pusa, no? Pag ganun, papakita ko sa inyo yung picture diyan, parang sa pusa. Meron nito sa sa Batanes. May lumabas sa TV nito na meron sa Batanes ng mga pit viper. Buti na lang hindi basta-basta nakakatawid sa Luzon, ano? So nandun lang siya, may mga puti pa nga, may green. So, mga makamandag, no? Ito yung targetin natin kasi rattlesnake wala naman dito eh, 'di ba? Sa Amerika meron moccasins, no, rattlesnakes, cobra meron tayo dito. Pero papakita ko sa inyo, sa mata pa lang makikita nyo. Kaya lang ang problema nito pag nandiyan na yung ahas, di mo na ma-examine yung mata niya kung poisonous siya o hindi. Yung parang may sa pusa, yung mata niya may pagano sa gitna, may paganon, makamandag yun. Matapang, yung parang matalim yung ginagaya nila sa mga design ng mga kotse, ang talim-talim talaga, parang cobra, no? Yun, nakakatakot yun. Ang pangalan no, ang nun ay hemotoxic. Ang kanyang kamandag ay hemotoxic. Ibig sabihin, titirahin niya
circulatory system. Ang gagawin nito, papatayin niya yung red blood cells mo. Yung red blood cells ang kaya tayo nagko-coagulate, o kung bakit pag may nasusugat tayo humihinto, lumalapot yung dugo. So pag nakagat ka nito, lalabnaw yung dugo mo and you will bleed to death. Ito yun. Ito mangyayari sa'yo sa hemotoxic na pit viper. You will bleed to death. At gaano katagal yun? Kailangan madala ka sa may antivenin, no? In 4 hours. Tapos meron tayong mga tips, mga haka-haka, no? Haka-haka natin na akala natin hindi totoo, yung may totoo, yung sinasabi lang hihiwain mo, palalabasin mo yung dugo, tatalian mo ng tourniquet dito. Yan, pag-usapan natin maya-maya lang yan, ha. Kung lahat yan ay may katotohanan, kung may katotohanan ba yun, yung sinisip-sip, hihiwain, sisip-sipin, di ba? Tapos dudura, di ba? Totoo ba yun o hindi? Ayan, okay. So, yun yung pit viper, no? Hemotoxic. Ngayon, sa India, alam naman natin sa India, no? May mga snake charmers. Talaga namang talagang kinuhuli nila to, tapos ginagawa nila sa show, no? Snake charmer. Kaya mga, siguro nasa 30,000 ang namamatay taon-taon sa India. Dahil nga ganito ang ginagawa nila sa mga animals na to, sa mga ahas, no? Mga cobra, di ba, hinahalikan pa nila. Tapos umano na yun sa sa Indonesia, Malaysia, Thailand, di ba? Nagkaroon na ng mga ganong show na hinahalikan yung cobra, no? So yun, kaya maraming accidentally namamatay, tas ang hindi sila nag-antivenin. Meron na silang nilalagay na parang bato, orasyon, no? Orasyon lang nila. Too late na. Pag ikaw nagpalipas ka ng oras, too late na yun. Lalabnaw na yung dugo mo, you will bleed to death. Ngayon, sa Amerika, nasa 15 na lang, mga ganon. 15 na lang ang namamatay sa snake bite. 1.5. Kasi nga, alam na nila Alam na nila kung nasa Texas wilderness ka, desert, alam mo na nandun ang rattlesnake, doon na yung moccasin, no? So, meron na yan sa mga, siyempre, medyo advanced na Amerika sa mga ganyan. Meron na sa tabi-tabi niya na meron silang antivenin, no? Kasi bawat snake may antivenin, no? Hindi for all. Hindi pwedeng kahit anong ahas ang kumagat sa'yo, isa lang isasaksak sa'yo. Hindi, pag nakagat ka ng cobra, pang cobra. Pag nakagat ka ng coral snake. Diba ganun? Pag nakagat ka ng sea snake, pang sea snake. Hindi pwedeng halo-halo, no? O, hindi universal. Yun ang nakita ko sa encyclopedia na papaliwanag ko sa iyo maya-maya, no? Pag-usapan muna natin yung isang klase ng poison, yung sa coral snake. Yung coral snake, tandaan nyo yung coral snake, maganda ang mukha nun, parang bulate. Tapos may mga bands yun. May bands na red, black, yellow, red, black, yellow. Maganda siya tignan. Para siyang hose. Tapos makamandag pala nun. Mas makamandag pa yun sa mga pit viper. Tapos ibang nangyayari sa'yo rito. Pag nangyari na ano ka na ito, yung poison nito is neurotoxic. Yung isa hemotoxic na pit viper, ito neurotoxic. Ang gagawin nito, titirahin nito yung nervous system mo. Kasi pag ang nervous system mo nag-crash, lahat ng functions ng katawan mo masisira. Yung rhythm ng puso mo, yung beat ng paghinga mo, yung circulation, yung utak mo, yung balance mo, magiging nervyoso ka, mawala ka talaga mo, hindi ka makakastay sa isang lugar, parang tinamaan ng kidlat, no? So, nervous system mo pag bumigay, bigay lahat. Lahat yan, pati pagdaloy ng dugo, lahat. Yung tempo ng katawan mo, kaya delikado rin to, no? All functions will fail, at ang nauuna sa pagsira ng nervous system mo ay yung paghinga. Yung timing ng paghinga. Kaya karamihan din ang namamatay dito, hindi na makahinga. No? Kasi kita nyo yun, yung isa pinalalabnaw ka, bleed to death. Ito naman, hindi ka makahinga. Ngayon, ano mararamdaman mo pag ikaw in the first 2 hours na nakagat ka? Walang
walang tumulong sa'yo, ganun. O bumiyahe ka, layo mo, no? So, importante sa atin itong mga biyahero, tsaka yung mga namumundok. Kailangan malaman natin itong mga to. So, in the first hour, matanda ka na, unang-una, dizziness, no? Headache, no? Weak, di ka makahinga, palpitations, tapos, medyo magbablur yung mata mo, tapos, rapid heart rate, breathing, gano'n. In the first 2 hours yun, ha? So, tandaan nyo, tapos ito pa, may tanong pa, pag kumalma ka ba, tatagal ang buhay mo? Yun ang tanong. Pag kumalma ka ba, tatanong. Kasi nakagat ka, sabi niya, keep calm, diba sabi niya, oh, kalma lang, easy lang. Sipin mo, no, mamamatay ka na, no? Kailangan mo pang kumalma, no? Parang ang hirap yata nun kasi nandyan na Kung ikaw ba ay kumalma, tatagal ang buhay mo? Yes, according to the study, pag kumalma ka raw, mas tatagal ang buhay mo. Kasi, yung emotions mo, nakaka-apekto daw sa hormone excretion ng toxin. No? Pag ikaw balisa, tapos excited, lalo daw kakalat yung toxin. So, isipin mo lang parang nakaganyan ka lang. Marami na ako nakita na gawa na ito. Kahit sa mga YouTube video, yung mga nakagat. Nakaganyan lang sila. Umabot pa sila ng minsan umabot pa sila ng 4.5 hours. No? Nakarating sila sa ospital, na-save sila. Kaya lang talagang, kasi oras na nakagat ka na yung damage sa balat mo. Sa balat mo, kumakalat yung damage. So, ang gagawin nila yun, tatapisin nila yung mga nalason kasi kumakalat dito, tinatanggal nila yung laman. Tapos yun, kailangan mo na surgery kasi napaka toxic talaga nung lason ng mga cobra, pit viper, coral snake, rattlesnake. Eto, totoo pala yun. Yung kagat mo, kung maaari, lagay mo sa baba ng puso. Totoo pala yun. Pag nakagat ka sa sa kamay, baba mo yung kamay mo lagi, no? Yung sa paa, walang problema, talaga naman nasa baba ng puso yun. Pero yung kamay, pwede mo ibaba, no? Kung dito ka naman nakagat sa neck, ang gagawin sa'yo, higa ka, para. Tsaka yun nga pagka ikaw nakagat na, ang tao nakagat na, huwag mo na siyang palakarin pa. Kaya kaya stretcher mo na. Yung pala kaya nauuso na laging may ganun. May stretcher, hindi naman pwedeng sabihin, nakagat ka. Hindi ko na kailangan ng stretcher. Lalakad na ako sa ambulansya. Kaya pala ganun. Kaya pala on the spot, kinukuha na yung kinukuha na kagad yung victim, no? Kung maaari sana raw, patayin yung ahas, hulihin, para ma-ID. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na bawat ahas, may kanya-kanyang anti-venin. Hindi anti-venom, anti-venin. Ang tawag nila, venin. So, paano nagagawa yung anti-venin? Ang ginagawa pala doon, bawat rattlesnake, no? Yung rattlesnake poison, kukunin nila, tapos sasaksak nila sa kabayo. Pero dahil nga yung kabayo sobrang laki, hindi yun mamamatay. Ang nangyayari, kakalabanin yun nung antibodies nung kabayo hanggang sa makabuo na siya ng sarili niyang pangontra. Nandun na sa dugo ng kabayo yung anti-venin. Magdi-develop, lalabanan yun ng kabayo kasi sobrang laki ng kabayo. Hindi siya maapektuhan nung kakapuranggot na kagat ng ahas. So, ganun na nangyayari. Tapos, extractin yung dugo ng kabayo na yun. Yun yung anti-venin para sa cobra na yun. Ganun. So, ganun ginagawa anti-venin. Kaya tawag dito, horse serum. Tinatawag din sila na horse serum. Tapos ito na. Ano dapat gawin? Ano ba dapat gawin? Pag nangyari na nga, step 1, put tourniquet above the bite. Ayan. Tama pala yun. Pag nakakagat dito, dito, put tourniquet above the bite. Kasi para hindi kumalat sa katawan mo, no? Kung nakagat ka sa kamay, totoo pala yun. Lagyan mo rito ng tali, no? Totoo pala yun. So that's one. Kala natin gawa-gawa lang, no? Sa mga totoo pala. Tapos, make incisions. Totoo din pala yun. XX. Dun sa sugat, make incisions. XX. Yun. Tapos, use suction cup sana, no? Kung may dala kayo, yung
plastic, may nabibili nun sa mga drugstore. Minsan yung parang sa breastfeeding, no? Pwede rin yun eh. Isa-suction mo yung area para yung dugo lumabas kasama yung poison. Ngayon, kung wala yun, ang ginagawa nga, nakikita nyo naman sa pelikula, sinisip-sip. Kaya lang, pag ang tao may sira sa ipin, mamamatay siya. Pag ang taong sumipsip, may bulok na ipin, mapupunta naman sa katawan niya yung poison, toxin, no? So, ngayon, kung ang mahirap nun, hindi ka sigurado kung anong kondisyon ng ipin mo, no? Kung may sira ka ba o wala, yun ang problema. Pag ano, pwedeng ikaw mamatay, no? Kung walang suction, o kaya paduguin mo na lang, press mo na lang hanggang sa dumugo. So, totoo pala yun. Ito pa malupit, pang-apat, patayin mo yung ahas. Kunin mo for ID, o kung magaling ka naman sa pag-ID ng ahas, sabihin mo na lang. Picturean mo. Kung hindi pa siya nakakatakas, picturean mo. Ito, lahat naman ngayon may camera, no? Siguro luma na rin yung papatayin mo, no? Kasi pag tinangka mong patayin, baka lumabang pa yun, di ba? Tsaka tumatakbo agad yun eh. Pagka yun eh, kasi hindi naman sila for attack eh. Gusto nila tumakas. O kaya napunta ka sa itlogan nila, no? Nandun yung mga itlog kasi matatapang yung mga nanay na ahas pag may mga itlog eh. Oo, matatapang sila o may mga anak. Kaya pag may mga anak talaga, kahit manok pa yan, hindi yan talaga alis, lalaban talaga. Tapos yun nga, no exertion for the victim. Yung sinasabi siya, stretcher, huwag mo na siyang palakarin, no? Pag sinabing nakagat siya rito, huwag ka na umalis dyan, kami na yung tatakbo doon sa munisipyo para tumawag ng tulong, o kaya buhatin nyo, gumawa kayo ng blanket, buhatin nyo sa kawayan, ganun pa. Hindi na siya pwedeng maglakad kasi mas lalong, baka yung 4 hours mo, mga lahati na, hindi na. Tapos, yun nga, rush victim to the hospital and call ahead for the anti-venin. Kasi ganito yan eh, kung saan yung lugar, bawa, Nueva Ecija, ano ba ang laging meron doon? Cobra. So yun ang ilalagay nila sa health center, yung cobra venin. Kasi alam naman nila na cobra lang nakatira doon, no? Hindi naman lahat ng ahas nasa lahat ng lugar, no? So prevention, paano ba ang prevention? Prevention, mag-boots, mag-pantalon, lalo na alamin mo yung ID mong lugar. Ito bang lugar na to ay may mga ahas ba talaga? Magtanong kayo sa mga lokal-lokal, ganun. Yun nga, sinasabi, boots. Iba kasi nakachinelas lang o ano. Tapos meron silang style yung stick, pinapalo-palo nila yung dinadaanan nila para ahead of time malaman na ng ahas na parating ka, umalis na siya, di ba? So ganun ang style. Ngayon, ano bibigay sa'yo? Gamot, gagamot, syempre anti-venin, tapos antibiotic, tapos anti-convulsant o paracetamol for pain, no? At syempre anti-tetanus, dahil sabi nga nila kahit daw yung ahas na walang kamandag ay hindi naman daw nagtututbrush, no? Yung ahas na walang kamandag, pwede ka pa rin matetano at nakakamatay din ng tetano, di ba? Kagaya ng last video. Pwede ka pa rin matetano dun sa ahas na walang kamandag dahil madumi mga bibig niyan. Kung ano-anong pinagkakakain niyan, di ba? Hindi mo nagtututbrush, no? So yun ang kaalaman natin sa snake bite. Sana maintindihan nyo para hindi kayo nagpapanik, no? So yung tourniquet, yung hiwa-hiwa, tapos totoo pala yun, palabasin mo yung dugo, no? Tapos call ahead sa hospital kung sabihin mo na agad kung anong klaseng ahas ba yun, ganun, no exertion, and that's it. Now, look, our sponsors for our video at the art gallery is cloth artist Octi de los Santos, at nadadagdagan na, meron na tayong, of course, Marie Basilio, so also an artist, no? So next time i-feature natin yung mga art nila, and of course Kenneth Ann Dita Blan, parating na rin yung art niya, so next week art niya, and also Carla
Maria Pabon. And of course, yours truly. So, may mga art din tayo dito. Everybody's welcome here. Marikina Heights. Free of charge. Maybe free coffee. So, of course, ito gusto ko lang pakita sa inyo. Teka, i-flip ko lang. Of course, thanks to our sponsors, Octi de los Santos, Master Artist, Cloth Artist. I will show you, ayan. Look. Tela yan. Tela. And look, pag tinignan nyo nung una, no? Ano siya? So, kalabaw na maraming ani, no? Maraming prutas. May aso dito. And of course, may mga ibon doon. Signifying na ito ay sa farm setup ng by Google. At alam nyo kung anong title yan. Maintindihan nyo yung artwork na yan pag nalaman nyo yung title. Hindi tamad si Juan. Yan. Hindi tamad si Juan. Yan ang title niyan. So make sense na ngayon lahat, di ba? Makikita mo na yung sense ng art. Hindi tamad si Juan. Kasi alam nyo sa folklore, Filipino folklore na Juan tamad. Sinasabi nila na sikat yun eh, na Pilipino daw para si Juan tamad. Yung na sobrang tamad niyang akitin yung bayabas, ngumangan na lang siya sa ilalim ng bayabas. Tapos inaantay niyang malaglag yung bayabas sa bunganga niya by gravity. Eh syempre nung bumagsak na sa bunganga niya, may uod na. Dahil syempre nauhulog ang bunga pagka overripe na. Diba? So yan. Of course, that was a nice story, no? From Master Artist Octi. And of course, our other sponsors. So dumadami na. Ngayon lang, thanks to Neoma Galleria, our partner. Neoma Galleria, salamat sa inyo. Talagang dami nyo natutulungang artist, no? Search nyo sila, Neoma Galleria. Ang dami nyo natutulungang artist. Maglilibo na. Na-inspire, no? Tsaka nagkakaroon ng self-esteem, no? Kasi nag-exhibit sa mga gandang lugar. Check nyo sila, hindi mahal mag-display sa Neoma. Magugulat kayo. Nung ako nag-display dun is parang 300 lang something, eh, di ba? Parang unbelievable, pero totoo. Ganyan sila tumutulong, Neoma Galleria. Ngayon, bumabawi naman ako. Nagkaroon naman ako ng sarili kong gallery dahil din sa mga nakita ko sa Neoma Galleria at sa mga staff nito, sa mga artist nito. Nagkaroon din ako, na-inspire din ako na magtayo ng sariling HH art display dito sa lugar ko, no? And of course, dumadami na yung mga artist, no? Lahat ng mga artist magkakaroon sila ng ganitong explanation next week pag dumating yung mga art nila. Isa-isahin natin. And of course, look at this. This one is Classico Romantico, no? Eh, alam mo naman ng Pilipino Romantico, no? So that's the title, Classico Romantico. So this is parang love story. Sa bukid din. Parang daming bulaklak, may butterfly, no? This is also cloth, using cloth. And of course, in November 30, this month, we will be celebrating Chanjararan! Hula nyo? Hula nyo? Of course, yes. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio Day. Turboy natin lighting system kasi may spotlights tayo tapos meron tayong overhead lights. So meron tayong ganyang cloth art. Andres Bonifacio. At syempre, hindi naman pahuhuli si Jose Rizal sa December 30. Of course, yan. So, kung sino man ang interesado sa art ni Jose Rizal, it's right here. Para sa celebration natin sa December 30. Okay, yun muna. Yung ibang art next week na lang. Promise, pero artist, no?
fantastic talaga. Basta't kailangan lang natin ng exposure sa international market, and maybe one day magawa natin yung gusto nating makatulong tayo sa ibang artist sa Pilipinas.